Alam mo ba, ang dambuhalang airline na AirAsia ay nabili lang sa halagang piso. Akala ng marami ay swerte lang ang pagkakasikat nito. Pero ang totoo, nagsimula ang lahat sa isang pustahan at matinding risk. Narito ang kwento sa likod ng paborito nating budget airline. Ang piso na naging bilyon. Noong 2001, binili ng negosyanteng si Tony Fernandez ang AirAsia sa halagang isang Malaysian ringgit, 12 pesos noon. Pero ang catch, kasama sa binili niya ang utang ng kumpanya na nagkakahalaga ng $11 million. Mula sa isang luging airline, ginawa niya itong kauna-unahang low-cost carrier sa rehiyon. Now, everyone can fly. Dati, ang pagsakay sa eroplano ay para lang sa mayayaman. Pero binago yan ng AirAsia. Noong 2002, pumasok sila sa Pilipinas at binuksan ang pinto para sa ating mga Pinoy na makalipad ng hindi nabubutas ang bulsa. Lokal, man o international, higit pa sa paglipad. Sa kabila ng mga krisis at pandemya na natiling matatag ang AirAsia, hindi na lang sila basta eroplano, naging pioneer din sila sa digital innovation, cashless transactions, at lifestyle services na abot kaya ng karaniwang mamamayan. Kaya sa susunod na sasakay ka sa kanilang red plane, isipin mo na nagsimula ang lahat sa isang pangarap na mabili sa halagang barya. Ikaw, anong unang dream destination ang napuntahan mo dahil sa budget travel? I-comment mo na yan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.